Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Guanzon, sumabog, nilaglag ng Kongreso. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, Kongreso mga kababayan, tuwang-tuwa dahil po dito. Ito po mga karibin natin, House High Trust Rating amid BP Duterte impeachment drama is a big deal. Ayon po yan kay Adjong. Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong says it's politically rare for an institution like the House of Representatives to score high trust rating while facing a politically charged issue like a Vice President Sara Duterte's impeachment case. No? Okay, sino ba? Ang problema dito mga karibin natin, kung naniniwala ba ang taong bayan sa score na high trust rating. Napakataas daw ng trust rating ng taong bayan sa House of Representatives. Talaga ba? Saan planeta kayo nag-survey? Saan planeta kayo nag-survey at sinasabi ninyong mataas ang trust rating ng House of Representatives? Unang-una, isipin nyo po mga kababayan, kung mataas talaga ang trust rating ng House of Representatives, dapat mataas din po ang trust ratings or trust rating ng Speaker of the House. Pero bakit ganun? Papalapit na kayo sa negative, di ba? Wala, hindi umaangas yung trust rating ni Speaker Martin. So, how can you say na yung House of Representatives mataas ang trust rating, pero yung speaker ninyo pababa ng pababa ang trust rating? Parang hindi di ba? Parang hindi nag-a-align, no? Parang may something wrong, okay? At kaduda-duda po yung sinasabi mo, Representative Zia Alonto Adjong, okay? Kung naniniwala ka dyan, wala kaming magagawa. Pero hindi mo mapipilit na maniwala sa'yo ang taong bayan, alright? Maliban na lang, yung mga taong talagang nakikinabang din sa inyo, alright? O ito mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. Nako po, Sabi po dito, Dolomite Beach MRT 7 project blame for floods. Yan mga kababayan. Pati ba naman railway sinisi na po sa pagbaha ng Maynila mga kababayan. Ito nga itong nasa picture highlight po natin Nung panahon po ito na hindi pa nililinis at wala pang Dolomite beach, no? Yan puro basura. Ibig bang sabihin kayong mga tunggrista, naniniwala kayo na ang basura ay hindi nagpapabaha sa ating sa inyo dyan sa Maynila? Di ba? Nilagyan nyo ng maraming basura kung yan ang solusyon. Di ba? Mga ugag talaga kayo. Kung kailan lininis, sa katuloy kayo nagreklamo, binabaha kami dito Then make a solution. Hindi po solusyon ang sisihin nyo yung MRT at saka yung Dolomite Beach dyan sa pagbaha sa Maynila. Walang yan naman talaga kayong mga tungrisman. Nung sinabi po, eto hindi kayo nagsalita dito at pabor na pabor pa kayo. Nung sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang SONA niya na 5,500 flood control projects, tapos na. Tapos binaha. Hindi man lang kayo nagsalita na, sir,
Nasaan po yung sinasabi yung 5,500 flood control projects? Saan napunta yung pera niyan? 1 point something billion every day ang ginagastos, mga kababayan. Saan napunta? Tapos ngayon, yung pagbaha ng Maynila isisisi nyo sa Dolomite Beach at saka sa MRT-7 project. Grabe. Grabe mga utak nitong mga congressman, no? Ha? Para masisi lang ang Duterte. Ito, sa picture, tingnan nyo. Yan po ang basurang kinuha nung nakaraang administrasyon. Gusto nyo bang ibalik yan para hindi na kayo bahain? Anyway, kayo lang magdesisyon. Hindi naman kami nakatira dyan. Kayo naman ang nakatira dyan, kayo ang magdesisyon, mga kababayan. Mga taga-Manila, mga Tagalog, no? Ha? Kayo po ang magdesisyon kung gusto nyo po ba ito or mas gusto nyo ng mas malinis. Ha? At maaliwalas. Ha? Dyan sa Manila Bay. Kung gusto nyo ganito, sabihin nyo sa congressman, ito. Sabihin nyo sa congressman na ito, na, sir, ibalik na po natin yung mga basura, binabaha na tayo eh. Anong logic yan? Patawa yata kayo eh. Sabi po dito, sayang ang perang ginastos sa Dolomite Beach dahil nagsasanhi ng baha. Utot nyo. Huwag kami. Solusyonan nyo yung baha ninyo. No, wag niyo nang problemahin yung Dolomite Beach. Hindi kami taga riyan. Hindi kami, malamang yung ibang nanonood sa atin dito, hindi naman taga Maynila, no? But, agree po kami na dapat po talagang nilinis yung Manila Bay at nilagyan niyang Dolomite Beach, no? Kasi magandang tingnan ngayon nag-i-enjoy po yung mga tao. Okay? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang at ito. Pasadahan din po natin ito. Ito po yung nasa thumbnail natin, no? Sumabog po si Atty. Rowena Guanzon. Ito po ang balita mga kababayan. Ito, ano muna natin i-zoom in natin para mas mabasa natin ng maayos. Alright? Yan si Atty. Rowena Guanzon. Sabi po ni Atty. Rowena Guanzon, ang liit-liit na lang ng nakukuhang interes sa bangko nang may mga ipon ng mga may ipon babawasan nyo pa mga inutil talaga puro kayo tax buti sana kung maganda project na pupunta kaso hindi hindi nga namin makita at maramdaman totoo saan napupunta yung tax no tingnan nyo kakadagdag ng buwis na pahirap sa mga Pilipino lalo na yung naghahanap buhay ng maayos. Alisin nyo yung ayuda ni Tambi sa mga tambay. Totoo. No? Totoo. Bakit tayong lahat na nagbabayad ng mga tax, no? Tayong mga taxpayer, bakit tayo ang gagawa ng paraan para mayroon silang iayuda sa mga tambay. Diba? Walang yan naman talaga nagtatrabaho tayong lahat para makapagbayad ng tax. Tapos, eto po ang mangyayari mga kababayan. Pinamimigay lang pala nila. Eto, real talk lang tayo Kung sa panahon ba ni former President Duterte, kung doon tinaasan yung mga tax, ganitong tax, magagalit ka ba? Ikaw na nanonood ngayon, magagalit ka ba? Ako personally, hindi. Bakit? Nakikita ko po Nakikita ko po yung napupuntahan ng tax ko. Yung mga bill, di ba? Napakarami, di ba? Project ang gusto nating makita, di ba? Pero ngayon, manghihinayang ka. Di ba? Kung kakaltasan ka ng kakaltasan ng tax, wala ka man lang ni isang. Lalo na yung mga OFW, malaki po ang tax niyan, di ba? Foreign currency, di ba? Okay. So, gaganahan ka pa ba magbayad ng tax? Although it is, di ba? Kailangan talaga natin magbayad para merong panggasolina ang ating bansa. Di ba? Pero kung gagamitin lang din naman nila, dito po sa mga hindi natin nakikitang mga project, mas maganda siguro, no? Kung
wag nang magbayad ng tax. But I'm not saying na wag tayong magbayad. Sabi nga ng ano baka hindi na sila ganahang magtrabaho. Pag wala ng tax, pag wala ng perang bansa natin, hindi na po gaganahan magtrabaho ang mga ito. Dyan lang po sila, yan lang po yung trinatrabaho nila Ha? Mukhang yan lang po yung trinatrabaho at project at inooperasyon nila yung tax ng taong bayan. Grabe naman. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin, i-comment nyo na lang. Ito pa. Binira rin ni Atty. Rowena Guanzon itong ito pong teka lang, ito, pakita natin. Itong si John Vic Rimulya, no? Si DILG John Vic Rimulya, binira rin ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi po dito, sabi po muna ni Rimulya, sa investigasyon ng kaso ng missing sa Bungeros, no sacred cows, kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha group na yan, anyone involved, will be charged kung tama ang case build up. Sabi naman po dito ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, sa kanyang post, Sir, yung pinakamalaking pogo sa bansa na nasa Cavite, sinong malaking tao ang naparusahan? Totoo, di ba? Puro kayo eto. Naku, napakapangyarihan po ng Rimulya, pero bakit wala silang nahuli? Okay, walang naparusahan sa pogo. Diyan po sa Cavite. Isipin mo, DOJ, Secretary si Boying, DLG Secretary naman po si John Vic. Tapos, sa lugar nila, wala man lang nakuha or wala man lang naparusahan. Diyan sa pinakamalaking pogo hub na yan. Nasaan? Baka kayo lang ang mga sacred cows, di ba? Baka kayo lang yung mga sacred cows na yan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Eto pa, si Rimulya, sabi naman po ni Rimulya, mga kababayan, Rimulya, only DOJ will speak on Taal Lake Probe. Oy, nako po, yung pinagbawalan po ni DOJ Secretary Boying Rimulya, no, na magsalita yung ibang mga agencies na involved sa recovery effort ng etong nangyayari ngayon sa missing sa Bungeros. Bakit kaya pinagbawalan, no? Ni Speaker, bakit kaya pinagbawalan ni DOJ Secretary Sus Crispin Rimulya yung ibang mga ahensya na magsalita? Siya lang ang pwedeng magsalita. Isa lang pong naiisip ko dito, mga kababayan. Baka madulas po yung ibang mga ahensya at makapagsalita ng hindi tama, magkakabukuhan pa. Yan po ay opinion lang po natin, no? Base po sa mga nangyayari. Ikaw, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dito po, sa pag-aastang diktatorial, okay, ni OG Boying Rimulya dito po sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Ito pa, mga karibin natin. Ito. Sabi naman po ni former President Duterte, okay, tinawag na kalokohan ang pagdawit sa kanya dito po sa mga missing sa Bungeros, mga kababayan. Okay? Sige. Wag nang ano. Lahat na ikarga nyo na kay former President Duterte. Total, nandun naman po siya sa dahig. Hindi naman siya makasagot-sagot agad-agad sa mga paratang ninyo. Okay? Pati yung paggurgur, pati yung pagpatay kay Jose Rizal, okay? Ilagay nyo na rin dyan. Pati si Bonifacio, lahat na. Lahat na po ng kaso dito na unsolved cases, mga kababayan, ipatong nyo na. Para at least, pag napatunayan, for example lang, okay? Or pag, wag naman sana, di ba? Ito, wag naman sanang agad-agad, no? Pero lahat naman tayo papunta doon. Para pag namatay, purong nagurugor si former President Duterte, lahat ng unsolved cases sa Pilipinas, no? Magiging malinis ang Pilipinas.
Lahat ng unsolved cases, solve yan. Ipatong nyo lahat kay former President Duterte. Lahat na lang ginagawa nyo eh. Para magkaroon lang talaga ng connection. Okay? Sa former President. Anyway, kung diskarte nyo ang ganyan, ang problema lang mga karibyo natin, no, paano nila mapapaniwala ang taong bayan sa mga kalokohan nilang ginagawa na pagdawit always kay former President Duterte. Alright? O, ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Yan ang problema. Gustong malaman ng Supreme Court kung kailan in-endorse. Ang ibig sabihin yan, kasi di ba pag ang complaint pwede manggaling sa ordinary citizen. Tapos may isang congressman dapat na mag-endorse. Ang alam ko, naalala ko, meron mga nag-endorse yung mga makakaliwa. Di ba? Nagmagaling kasi yung mga makakaliwa. Gumagalaw kasi yung mga yan, may sariling mundo yung mga animal na yan eh. So gumalaw sila ng sarili na walang kumpas ng amo nila. Ayan tuloy, na-preempt. So hindi tinuloy. So malalaman ngayon ng Supreme Court yan. Di ba in-endorse ng isa sa mga... Kasi magiging legit yun pag in-endorse eh. Legit na yun. Tapos may receive, di ba? May tatanggap yun ng yung kanilang Secretary General, Secretary General, tatatakan yun, receive. Nandun yung congressman nag-represent doon sa filing. Naku po, patay kayo. Basu kayo, wala. Sabi ko sa inyo, basura lalabas tong impeachment natin. So mga kababayan, may pananagutan pala. Yung Makabayan Black doon po sa mga impeachment complaint na kanila pong inihain, no? Dapat dito sa Makabayan Black ipatawag din sa Supreme Court, para magpaliwanag sila kung saan napunta, or ano nang update doon po sa mga unang mga impeachment complaint nila. Kung ito ba ay na-receive. Siyempre na-receive po yun mga kababayan ng Secretary General, di ba? Kaso, tinambay lang nila eh. Days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research. Ayan nyo, di ba? Yan yung mga una eh. Yan. Bida-bida kasi kayo. Yari kayo ngayon. Makikitang December 2, 2024, ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint. December. Naunahan na kayo ng GMA. Hindi, yung sagot yan yung hinihingi ng sagot ng Supreme Court eh. Di ba? May stamp. Ibig sabihin, may nag-endorse na congressman na kasama na. December 2 una, December 4 yung pangalawa. 2024 naman, ang second complaint at December 19 naman, ang ikatlong complaint. Naka! Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos. Yun ang problema, bakit di gumalaw? Patay kayo dyan. Ipit kayo ngayon sa ginawa ninyo. Bakit di nyo pinagalaw, pinatulog nyo? Hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang Nako po. Ayan. Bakit daw inipit ng... tingnan nyo ha. Bakit inipit ng Secretary General? Kaya itong Secretary General, nilaglag naman yung mga congressman. Gago! Kasi iyan na yung tanong eh. Kung na-endorso doon sa Secretary General, na-receive, may tatak. Nandun yung congressman, may tatak. Bakit hindi tinransmit ng Secretary General going to the Speaker, which is, it says immediately, i-transfer mo. As soon as nakuha mo, immediately. Magkaiba immediately, kahit dito, kinukumpara niya daw immediately doon sa fourth with. Magkaibang immediately sa fourth with. Ang fourth with, sa pinakamabilis na panahon. Okay? Parang ASAP yun. As soon as possible. Parang ganun yun. Ang immediately, agad-agad. Ngayon na. Wala nang kailangan pagkakuha mo, bigay. Ang problema, ito. Impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito.
Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Nako! Korte Suprema kahapon at napasa na ito ng ilang House Impeachment Prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhin may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. So yan mga kababayan, humingin ng tulong sa Solicitor General. Nako, nagkakaroon ng laglagan yata dito po sa Kongreso. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.